Meanwhile, ano ang tawag dito? Tinapunan nila yung kwentuhan tungkol sa ano, no? Yung mga PIDEA documents. Ay, oo, pag-usapan natin. Alam mo, ang sagot lang ng PIDEA dun sa pinakitang mga papeles ni, ni Maharlika na sumulat ka, di ba, yung parang si agent. Ang sagot lang, spec yung dokumento kasi iba yung letterhead. Yun ang sagot ni PIDEA. Parang, ganun lang sagot niya. Hindi man lang sabihin na imbestigahan namin, sige, kung totoo yung agent na yan, imbestigahan ka namin. Oo. Walang ganun. Yung Senado deadma din, yung Congress deadma din. Pag ayaw magpa-imbestiga, hinahabol nila, ikukulong nila pag ayaw umatid. Ito may gustong nagpipresinta magpa-imbestiga, ayaw na imbestigahan. So ano na? True. Wala nga hindi man nila na wasak yung coherence ng storya ni Maharlika. Saka dali-daling hanapin, di ba parang nung time ng 2012, sabi hinarang daw ng Deputy Director General ng Operations. Alam nila kung sino, kung totoo ba na may hinarang siya. Di ba? Daling i-check. Teka, last na lang pala before tayo mag-end live. Ikukwento ko lang. Yung mga Filipino na nasa Hong Kong, paki-validate naman kasi recently daw nagkaroon ng change sa policy para dun sa mga Filipino natin, sa mga kababayan natin na nasa Hong Kong, kung saan if they're going to renew their visa before, pwede lang silang pumunta sa yung lumabas lang ng saglit ng Hong Kong, ganyan, punta sila sa Macau, pagkatapos balik sila ng Hong Kong, and then they can request for the yung renewal na nung visa nila. It's not allowed daw anymore. Parang merong dalawang allowed na city sa China na pwedeng mag-travel dun yung mga Pilipino. Lalabas ka ng Hong Kong, papasok ka, tapos then you get you can kickstart the renewal process of your visa. Ngayon daw, nire-require na kailangan bumalik ng Pilipinas. Ganon. So, parang kanina na pag-uusapan natin yung mga yung difficulty if the situation with China is going to escalate. Ito kasi yung mga spillover ng mga ganyang klaseng girian. Ayun. So, may mga nagko-question kasi hindi naman nangyayari ang gulo na yan, hindi naman yung mga gulo-gulo na yan, din ganyan. Actually, mararamdaman natin to dun sa sa pang-iipit sa mga kababayan na yung nangyari dun sa bus yung Quirino Grandstand na hostage crisis. It's not even a war, pero naipit yung mga kababayan natin, mga Pilipino. And yung nangyaring diplomatic bruhaha with Taiwan. We're not even in a war. Pero anong nangyari doon sa mga Pilipinong nandun? Ay, mga putang inang tatanga-tangang comment na OA. Okay? Na hindi naman mangyayari yung war na yan ganyan, hindi naman Your president is actually talking about the possibility of outright conflict with China. Your president is actually talking before the Australian Parliament that we are we are on the front line as we were in World War II. So your president is actually the one talking about the possibility of war. So yung magko-comment na OA nyo, putang ina mo. 'Di ba? Hindi kami yung nagbibigay ng possibility ng war. Yung presidente ang nagsasalita ng possibility ng war na yan. So hindi kami ang OA, yung presidente ang tanga. Miss Joey, mag-share lang ako, no? Regarding sa tanong ni ZT, no? Huwag natin kakalimutan na ang target talaga ng US is China. So, kung mapapansin nyo, no, sa Southeast Asia and Asian countries, Pilipinas lang ang maingay. And practically he's saying na I'm your pawn, no? Dito sa gulo-gulo nyo between US and China. Korea is not saying anything. Japan is always lie low. Ang mga Southeast Asian countries na katabi natin, they're not as aggressive, no, as what the Philippines is doing. So tama yung sabi ni Sir Daniel kanina, no. Trump started this, no. Meron silang memo noong 2017 which is declassified na kailangan ng US to make sure na mapapanatili nila influence nila sa Southeast Asia. Pinand talaga nila yung misinformation against China. Diyan na rin pumutok yung mga issue with Uyghur Muslims, diyan yan, time ni Trump yan. So, alam ko, maraming Filipino are trying to put their hopes, no, with Trump, but we have to remember na the US can pretend that they are going against each other, no, yung Republican and Democrats, but when it comes to war,
and policy against China, one party. One party sila dyan. Hindi yan nagbabago ang kanilang policy. So yung kaya nga kung mapapansin nyo guys, no, ang mga nangyayari sa South China Sea, it's just election talking points ng Biden and Trump. Because Trump can say na, oh, weak ang approach mo kay China, kaya nag-grow pa rin sila. So anong gagawin ngayon ni Biden, no, sa upcoming elections? So sabihin niya, ganun ba? Then I'll escalate. No, I'll make sure na hindi mo ako mababato na mahina ang approach mo kay China. I'll make sure na I'll escalate yung issue natin kay China para mapatunayan lang, no, just for the election, no, na may ginagawa ang Biden administration to somehow slow down yung progress ng China. But when it comes to policy talaga nila with China, ano yan eh, one-party vote sila dyan eh. So, if we're hoping that Trump will change the atmosphere dyan sa South China Sea, I doubt it, no? I highly doubt it. What are you saying, Mona Lisa, is pagdating sa China, sa lahat ng kontinente, pagdating sa China, in unison paano sila? Yes, guys, remember Obama started yung pivot, no, sa South China Sea. Nagkaroon na ng delay kasi nagkaroon sila ng issue sa Middle East. Tapos kaya ko to nasabi kasi may speech kasi si Trump na pag siyang nanalo, i-withdraw niya ang mga American soldiers sa Ukraine. So hindi siya interesado sa domestic issue doon sa Ukraine and Russia. Hindi naman niya kasi talaga tinuturing na. So kasi ang sabi niya, ang concentration niya pag nanalo siya ay ang domestic policy ng US na talagang left and right ang pagpasok ng illegal immigrants. So doon daw sa international issues, babaguhin na daw niya at hindi na siya makikialam. So dito sa issue natin, sa domestic issues natin sa West Philippine Sea, which I don't think na yun nga, no, sabi ni PRRD, hindi diyan magpakamatay ang US for us. So something maybe medyo pag umupo si Trump, baka mas lalong kawawa si BBM dyan, no, na hindi niya alam kung ano gagawin niya dyan kasi hindi na magtugma ang policy niya sa policy ni Trump. So ang setback na sa kanya. I highly doubt it I highly doubt it talaga. Kasi kung mapapansin nyo, no, si Trump talaga kasi nagpaumpisa niyan ng China hate. Yeah. At ang tingin kasi ni Trump against China, it's business talaga. And he can see that China is number one threat talaga. Yeah, in business term. Kaya mas delikado yan for me kasi it's money. It's all about the money talaga. So, isa pang punto, ano, before magsalita si Mrs. Make sure muna natin kung matutuloy yung election sa US. Because ito lang naman, hypothesis ko lang naman to, or could be a conspiracy. Possible kasi na ginagawa ng BBM administration, hopefully not, no? The only way na may extend at hindi matutuloy ang election sa US, correct me if I'm wrong, is pag nagkaroon ng major war. So mukhang ginagamit ng US ang Pilipinas to start something major dyan sa South China Sea. And Philippines ay taas kamay, no? As a sacrificial pawn sa kung ano man ginagawa or kung ano man ang future intention ng United States government dito against China. So, mainit ang usapin dito ngayon about civil war. Kasi sunod-sunod ngayon ang kaso ni Trump. They're really trying to get him out of the ballot. And then they have another survey recently released lang na sa swing states, guys, ito Democrats based swing states, mukhang matatalo si Biden. So they know na talagang matatalo si Biden dito sa upcoming election. So, yun lang. Yeah, tama si Miss Joey. Well, I think naman matutuloy. Sige, teka Daniel, si Sas muna. Go ahead. Hindi, I think naman matutuloy ang election. Ang ano niyan is, hindi naman natitigil ang US election kahit naman nasa gera sila. Ang ano niyan is, ano yung dapat gawin ni Biden in order for him to be sure of being re-elected. And that is actually creating an incident. Katulad noon sa, nung nangyari kay Harry Truman. No? Kay Harry Truman, parang they had, I think, Lyndon B. Johnson ata yun or Harry Truman. Lyndon B. Johnson ata. Si Lyndon B. Johnson was a Democrat. And then, dehado siya. And, kaya nagkaroon ng incident dyan with Vietnam. So, ang nangyari noon is, gumawa sila ng false flag operation na ang eksena nila is, ang Vietnam ang parang they fired at the US Navy ship. Parang ganyan ang eksena. So, eventually, ang si Lyndon B. Johnson or Harry Truman, just fact-check me which US president. O di nagpadala sila ng US forces. And then, that ensured Lyndon B. Johnson re-election. Lyndon B. Johnson or Harry Truman.
So that was the incident in the Gulf of Tonkin, no? Kaya ngayon yung sinasabi ng isa sa mga observers, no, na baka magkaroon ng ganyan si Biden at tayo yung ipapahin. Siyempre, yung mga Amerikano, nothing unites the Americans other than seeing their country than war, you know? That nothing unites them more than that. So, iyan talaga sila dahil nga kasi nga internally the Americans are divided. Bakla kahit na toilet issue na-divide sila. Pati mag-define ng woman, na-divide sila bakla. Lahat ng that is the characteristic of US political system. They are really divided internally, and it is good. It is for its own good and its own for its own bad. Kasi nga its own good. Kasi if the Americans are divided, if there is a huge issue about the government, they cannot be united in order to overthrow their government. Kaya kita mo yung mga dito, yung mga ngayon siguro bata pa ito nung panahon ng Occupy Wall Street. Naalala niyo yung Occupy Wall Street? 'Di ba kung gaano kalaki ang movement na 'yan? Diba? Were they successful? They were not successful because they wala silang unity. They don't have any organizational unity, etc. Kaya kita mo, there's nothing dramatic that happened after Occupy Wall Street, no? Kaya yan ang the only thing that unifies the American war. Oh, sorry, Mrs. Yung Occupy Wall Street, no, ma-add ko lang. Di ba, it's against 1%, di ba? 99 against 1%. Eh, yung mga nag-aano doon na sumasali sa rally against 1%, eh, mga anak ng 1%. Oo, parang yung opposite. Di ba, hindi nila kinulong yung mga bankers na gumawa ng kasalantaduhan sa US, di ba? Compare it to Iceland. Yung Iceland, mga bankers din yung may kasalanan. Di ba sa Iceland na nag-umpisa yung financial crisis, sila yung naging trigger point. Dahil pinakulong nila lahat, nakulong yung mga bankers sa Iceland. No? Tapos tinake over ng government yung mga bankong nag-MM. Do you ever see that happening in the United States? No, never. Because hindi talaga united yung mga Amerikano pag mga dating sa mga ganyang bagay-bagay. They're really internally divided. And that is the strength of American political system, no? Kaya kita mo, di ba, yung Occupy Wall Street, anak yung Occupy Wall Street na yan. Can you imagine if that huge of a movement happened in the Philippines? Do you really think that the president would ever survive that? No! So ganun kasimple yan. So itong, matutuloy ang election sa US, pero ang tanong kasi, anong gagawin ni Biden para ma-unite niya yung mga Amerikano behind him? Kasi the Ukraine war is already dividing the Americans. Ayaw na nila magpadala ng pera din sa Ukraine because of the corruption, dahil nga wala na siyang patutunguhan, etc. So ngayon, kailangan maghanap kailangan maghanap ng panibago mag-unite. Kailangan niyang ma-unite, hindi kanila na si BBM. But the problem with BBM kasi, ito ang nakakaloka. Kaya nga, siguro blessing in disguise na rin na hindi sila yung nanalo. Kasi si BBM, ayaw yan ng mga Americans. Because, hindi pa sa kanila nawawala sa kanilang pag-iisip ang pagiging anti-Marcos nila, no? Kaya, may blessing in disguise sa si BBM yung presidente because the Americans will never be united behind BBM, no? Na parang, Kaya siguro ganun ang reception ni BBM sa Amerika, no? Yes! Ano, Ziggy? BBM. Siguro ganun kababoy ang reception ng US kay BBM. Tingnan mo naman, pareha sila state visit pareha sila working visit ni Prime Minister ng Japan. Pero grabe ang salubong kay Japan versus doon kay BBM. Sino sumalubong kay BBM sa... Hindi. Si Big Group. Diba? Pero doon kay Japan, first party. Kumbaga parang kita mo si Okay, go Sas. Kita mo si BBM, hindi pa siya binibigyan di ba yung Prime Minister ng Japan, in-address niya yung US Congress. Si BBM, di ba? Bakla ilang beses nang pabalik-balik si BBM sa Amerika, hindi ina-address yung US Congress. Kasi nga, Bex, BBM is a hard sell, no? Especially the background na maraming mauungkat dyan. Meron pang mahal na Amerikano na pwede siya magsalita doon si BBM, no? Alam mo yun na parang kaya nga sabi ko na kung Maharlika is a problem, it's their problem. Kasi nga, American si Maharlika, kung magsalita yan pagbigyan ng eksena din si BBM dyan sa US Congress, magiging issue yan sa Amerika. Bakla, do they really think? Kasi Maharlika, hindi
hindi mag-rise the occasion in order to speak against the BBM there? Mapipigilan ba nila yan? No, hindi na mapipigilan yan, lalo nasa California si Maharlika, pugad yan ng mga anti-Marcos sa California, no? Putang ina. Parang, yan ang, kaya hard sell, no? Hard sell ito. Pero syempre, itatry pa rin nila, no? Kaya kita mo unti-unting pinababango si BBM's international scene, di ba? Kita mo itong, hindi nga lang sila nakalusot kay Sarah Ferguson. Pero babalik yan, yung Sarah Ferguson, babalik yan. Babalik lahat. Kaya nga ito, pagdating ng, kung si Trump ang manalo, you know what, I don't think that Trump I don't think that Trump can easily pull out from support from Ukraine. I don't think that he would, kasi mahirapan talaga siya. Pero I think that he will try to actually do it, no? Pero kailangan niya magkaroon ng alternative. No, anong gagawin natin? Lalakas yung Russia. Oo, so it's gonna be difficult for him. Pero I think itong si Biden, kailangan niyang gumawa ng eksena para siya manalo. And I think ito nga, no, ipinapain na ito si BBM, no? And the people of Taiwan are not interested, no? Not interested to be the election material of Biden. They're not really interested. So ngayon, merong useful idiot na nandito sa Pilipinas. It happens to be that the useful idiot is our president and may kailangan dito sa Amerika. So, business deal. Done deal. So ayan ang eksena. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata. Pero yun na nga, I think, yun din yung ano ko kay BBM kasi parang napaka-obvious naman na gagamitin lang siyang tool. Pero pumapayag siya. Tingin ko kasi meron din kapalit. Meron din siyang... Kasi nga siya ang may secret deal, Mami Laika. I agree with Miss Joey and Miss Sass. Yung time ni Trump, the Pentagon was hiding yung the true number of soldiers in the Middle East. Kasi gusto niya i-pull out. Pero the generals were hiding from him the total number of troops in Afghanistan, in Syria. So they thwarted his yung deep state, yung sinabing deep state, they thwarted his turn to withdraw troops. At one of yung envoy niya to Syria, sinabi pa niya, we were always playing shell games. Sabi niya here, we were always playing shell games to not make clear to our leadership how many troops we had there. Si Ambassador James Jeffrey, representative for Syria, US representative. So they're lying to Trump. So I think mahihirapan talaga si Trump para i-pull out yung mga troops doon. He may try, di ba? He may try, but... ang hinihiling na budget ng Department of Defense ng America for 2024 is 1.3 trillion US dollars, mga Bex. They need to justify that. Meron na meron na silang panibagong gulo. Edi go ahead. Dahil nga yan ang bumubuhay sa manufacturing ng Amerika, mga Bex. What do you think they manufacture that they sell best? Weaponry. Kailan ka ba nakakapagbenta ng weaponry? Kung may gulo. Ano gulo? True. Ayan. Mami Laika, meron kang gusto sabihin kanina? Yun yung sinasabi ko na parang ang bobo ni BBM kung alam naman niyang gagamitin siya ng US for the dividend para dun sa kanyang election interest. Pero tingin ko hindi rin bobo, tingin ko may something din. Kaya siya pumapayag. Yun nga lang, hindi para sa interest ng Pilipinas. Dahil wala akong makitang para sa Pilipino na interest yung isusugal mo yung Pilipinas sa gera. So, and then, balik lang ako ng konti dun sa South China. May nag-comment kasi ako nakita na sinabi niya na bakit daw yung Pag-asa Island. Ibang kaasto po yung Pag-asa Island sa Ayungin Shoal. Yung Pag-asa Island can sustain life. Yeah. At nauna na tayo nag-occupy doon. Kaya nga may mga tao na doon, may mga Pilipino na ron para ma-recognize na territory natin. So yes, nag-agree ako na yung Pag-asa Island, since kahit nagpasa-iisi natin, since nauna na tayo, at may mga Pilipino na nandoon, dapat pangalagaan natin. Yeah. At wala nang magagawa yung China doon. So doon agree naman ako. Pero sa Ayungin Shoal, iba po yung Pag-asa sa Ayungin. Pag-asa Island has been neglected for decades. Hindi, bakit ba kasi puro China? Pag-asa Island is also being claimed by Vietnam. No? And by Taiwan. And well, I don't want to say Taiwan, dahil pareho na lang sila ng claim. China, it's only one claim. So yun ang eksena. Actually, Vietnam has the strongest legal claim over Pag-asa. So yun yung eksena dyan.
Pero kasi nga, again, no, babalik ako dun sa bago ko naputol. Pag-asa Island, we don't claim Pag-asa Island as the Pag-asa Island itself. We claim Pag-asa Island because it is part of the Kalayaan Island na ginawa ni Marcos Ino. Okay? Yung Pag-asa Island, ay siguro, so inoccupy yung Pag-asa Island because it is one of the biggest islands dyan sa sa Spanish, no? Siguro alam ni Marcos, ano man sa international law, that the fate of the principal parts determine the fate of the whole. Yun kasi ang na pag relationship of part of whole ng occupation. Ngayon, kailangan natin i-defend everything, one by one. Yan ang post-2016 South China Sea arbitration. Kaya kita mo, di ba, hindi na natin binabanggit ang Kalayaan Island Group na sinasabi pa ba natin na amin tong ayunisyon because it is part of the Kalayaan Island Group. Ano na sinasabi? Amin to is because it's part of the EEZ. That's wrong. Wala namang, hindi ka naman pwedeng mag-ano ng territorial claim because it is part of your EEZ. That has no basis at all. No? So parang, ano pinagsasabi mo? Gumagawa ka ng sarili mo eksena. Alam mo yun? Well, nobody accepts that. No country accepts it. The reason why they consider it territory daw, according to Attorney Roque, is that yung BRP Sierra Madre is under the Philippine Navy and under legal fiction, territory daw yun. So, naging territory. Ano pong totoo dyan, Ms. Sass? Well, the territory is the boat. No? The boat is the territory, not the shoal. Magkaiba yun. Yes. Kaya nga, di ba, Miss Joey, ang ating secretary, hanapin mo yung press conference. Parang it was in the White House. May tinanong sa White House recently, ikaw rin din yung pakihanap mo. Tinanong kung applicable yung Mutual Defense Treaty doon sa Sierra Madre. Okay. Di ba parating sinasabi ng United States, it's applicable in vessels. Okay? Vessels. Kasi vessel is considered, pag flag carrying vessel, that is extension that is extension of your territory. Diba? Kaya nga, you can apply your law within that. Sas, ito yung recent interview kay Biden. Ito ba yung ano? Ayun, meron yung statement si Biden. Pero Daniel, kung ganun yung gagawin nating logic, edi pag yung eroplano pala ng US, sumadsad or na-stuck dyan sa parte ng kung saan man, pwede na i-claim ng US na teritoryo na hindi yung kung saan nandoon yung eroplano ng US. Siyempre hindi. Ang teritoryo niya lang yung eroplano, pero kung saan man siya lumapag, hindi niya pwede i-claim na teritoryo niya. Miss Joey, may sinabi ba si Biden about... Kaya nga yun ang inaano nila. Pag may nangyari dun sa... Ayan. Kailangan po ba umaandar yung vessel for it to be covered by the MDT? Kasi the Sierra Madre is not, hindi na umaandar yun. No, it doesn't need. Okay. Hindi, it's walang pag-movement. So ang ano niyan, 'di ba, any attack will activate MDT. Pero ano dun si Biden, he is actually wala namang bago sa sinasabi ng Amerika. 1952 pa nila sinasabi yan. Mga Bex, since 1952 pa nila yan sinasabi, there's nothing new under the sun. Ang ano niyan kasi is, ano yung attack na sinasabi ninyo? Anong ibig sabihin ng ma-activate? Activation of the MDT doesn't mean na mag-uumpisa yan sa i-consider ng Congress. Okay? Kung ano magiging action. That's already activation in itself. Kaya kung sinabi ng Congress, hindi tayo magpapadala, whatever, it's okay. Na-activate pa rin. Naintindihan nyo ba? Nagets nyo yun? Parang, di ba, sa tama just in case halimbawa, mismong Palawan halimbawa, ang inano na ng China, talagang nilusog na. Sabihin ng US na, sige, may MDT tayo, activate namin yan. Pag sinabing activate, pag-uusapan na sa Congress. Then kung ano decision ng Congress, yun ang mangyayari. Yun yung magpa-prevail. Sabihin ng Congress na ayoko, kasi depende rin kasi ngayon ng Amerika, may marami na siyang procedure, no? Meron na siyang mga military actions outside war. So, pwedeng gawin kasi ng president, ni Biden, magpapadala siya ng weapons sa Pilipinas under the MDT. So, that's already activation of the MDT. Pero it doesn't mean na magpapadala
magpapadala siya ng sundalo para makipaggera sa China because that is already declaration of war. And that requires US Congress ng congressional approval. Nagigets ninyo? So, ang mangyayari niyan, katulad sa Ukraine. Okay? Yung Ukraine, nakatake ng Russia, di ba? Hindi na dumaan sa Congress para magpadala ng weaponry si Biden. Although, kailangan niya mag-request sa Congress ng additional border. No? That's already activation. No? Ganyan din mangyayari sa Pilipinas. Magpapadala sila ng salapi, magpapadala sila ng technical pero hindi sila makikipaglaban ng direct confrontation sa China because that will put the country in a state of war against China. So, hindi po pwede yan. So, mangyayari yan, pag nasa state of war sila, hindi talayasin ng China. Pwedeng gawin ng China, talayasin yung mga business. Hindi sila mapupunta ng state of war. US and China and the United States will not be in a state of war with each other. Tayo ang ipapain. No? Dahil wala naman tayong silver. Kahit mawala tayo sa mapa, wala tayong mapapa sa mundo. Hindi ito mararamdaman ng global economy. Miss Sass, after daan sa Congress, di ba kailangan pa dumaan sa UN Security Council? Kasi I think Ambassador Tiglao said that before. Does it have to pass through the UN first? Well, no. That's not true. Ang ano lang After nun Congress. is, ang ano kasi ng MDP is kailangan, eto nga no, maraming loopholes ang MDP for the United States not to act in the way how the Philippines wanted the United States to act. Why don't you pull up the MDP so that we can point it out, no? Sa ating mga kababayan. Hello mga kababayan. Ito itong ating secretary. Joey, ang dami nagagandahan sa'yo sa comment section. Diba? Naghikaw lang ako. Gumanda na. Okay. Ayan. Ito na. Actually, si Jaime daw, meron din siyang tanong sa'yo maya-maya. Ayan. Ito na ang Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America. Okay. Article, I think it's Article 2, yung requirement for a peaceful resolution of dispute, something like that. 4, I think. Ayan. Article 2, in order more effectively to achieve the objective of this treaty, the parties separately and jointly by self-help and mutual aid will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack. I think armed attack. Ang attack na inaano dun sa MDP is armed attack. Yan tubig-tubig po, that's not considered armed attack. Okay? Article, tinan mo nga yung peaceful resolution of disputes. Article 1 ata. The parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and endangered, and to refrain in their international relation from the force in any purposes in relation from the use of force, I think. Use of force in any ano ba to? But sa official gazette pa to? Ba't ganito? Refrain in their international relation from the use of force. Ano babasahin mo kaya? In any purposes of the United Nations. Parang may mga kulang-kulang na word eh. Gazette na to. So, nakikita nyo na. So, marami dyang loophole ang Amerika in order for them not to actually be in a state of war. Dahil iiwasan nga yan ng Amerika na mapunta sila sa state of war sa isang bansa, lalo na sa isang a huge power like China. Nakita nyo ba sa Russia? Are they in a state of war with Russia? They're not in a state of war with Russia. No? So, so halimbawa, yung MDP, mag-isa-sanction ng United States ang China. That's already an activation of MDT. Ano ba? So it doesn't mean na kailangan nilang magpakamatay for you. Hindi sila tanga, no? Do you really think that the United States, do you know how much is one missile? Huh? How much it is? I think it's around 300 million. One missile of $50 million. Do you really think that they will do that for you? Ha, mga Bex? Do you really think that American people will be satisfied for that? And nag-ano na nga sila sa Ukraine war eh. Di ba? Nagkakagulo na nga sila. Ayaw na nga nila dyan. Di ba? Nagpo-pull out na nga sila. So, magising kayo, iuntog din ninyo mga sarili ninyo sa dingding, no? At alamin ninyo mga nangyayari. Yeah. So,
the activation, marami pwedeng maging activation points ng MDT. And at the same time, maraming loopholes ang MDT in order for the United States not to actually do something in accordance sa gusto ng Pilipinas. Ano sa tingin mo pag sinabi ng Pilipinas, oh, halika dito Amerika, girahin natin ang China? Do you really think that the United States will say yes? Ano ba sa tingin sa United States? Pulboronic Republic? Banana Republic? Alam niyo ba yung process? Napakahayos no? Pero tayo just MDT na pumapayag tayo na just in case mapunta sa gera ang US, gagamitin tayo. As parang launching pad. Oo, gagamitin tayo kasi wala naman choice. Wala. One-sided talaga yan. That is really an unequal treaty. Unequal treaty because we are an equal power. Pero naman talaga yan, no? If you are with a treaty alliance with a more powerful country, the more powerful country will determine how the treaty will be used. Ano ba yan? Gusto na yung mga sarili sa pader, no? Tingnan nyo sa pang-araw-araw ninyong buhay, hindi ba sa mag-asawa? Kung sino may pera, siya nag-determine kung ano mangyayari sa kanilang relasyon, as simple as that. Di ba? Miss Joey, kanina pa yan. So, ganun. Ha? Kanina pa yan anong sabi ni Gibson? Ano sinasabi ni Mac Gibson? Sabi ni Mac Gibson, hindi mo naman daw nabasa yung root. Parang kanina nga binabasa natin, di ba? Binasa na nga namin eh. Ano ito, sabi ni Mac Gibson, don't you think that China will not go to war? No, China will not go to war. Why? Ano ba sa tingin mo ngayon? Do you really think that the world is still in the 19th century? Huh? Do you really think that China needs to fire a single bullet in order for the Philippines to be destroyed? Oh my God. Do you really think that? Gibson ni Ares, bilis. Inaantok ako. Gisingin mo ang diwa kong. Inaantok. Diba? Do you really think that alam mo ba the most that China can do? In order na matahimik kayo dyan? Pauwiin lahat ng OFW sa Hong Kong. Anong gagawin mo? Mac Gibson, anong retaliation? Sige. Matapang ka, di ba? Anong gagawin mo kung yun ang 300,000? Anong gagawin mo? Sa Hong Kong pa lang yun, sa 300,000 ba? I-fact check mo. Well, i-fact check mo yung ay kung sama mo 30,000 ata. Mas maraming Pinoy sa Taiwan. Even China, maraming Pinoy sa China. China, 230,000 daw. Oh, ano gagawin? Pag pinabalik lahat? Macau. 230,000. Anong gagawin mo, Mac Gibson? Milyares, kung pinabalik lahat yan. Anong gagawin mo? Yan pa lang, isa pa lang ha. Okay. Second, ihinto lahat ng hindi na kami mag-i-import sa Pilipinas. So, anong gagawin mo ngayon? Hong Kong 196,000, ang dami. At hindi lang import, pati export. Mag-export sila mag-export tayo sa China. Lahat ng mga Bex, tanungin nyo ang mga manufacturing sa Pilipinas. Tanungin niyo ang mga karinderya at supermarket. Tingnan niyo kung lahat yan may ingredient galing China. Ano ka ngayon? Anong gagawin mo? Even sa export losses niyan. Pag sinabi ng China na bawal na magpadala ng mga equipment dito, paano na yung mga cellphone ninyo? Paano na yung mga signal ninyo? Paano na yon? Paano pa tayo makakapag-TikTok, makakapag-internet? Yung export losses na sinasabi ni Dr. Bato, that is only the nominal, no? 1.7 billion. Pero may trickle-down effect yan eh. Hindi lang yan, no? Yan lang yung halaga ng export. Pero marami kasi diyan naka-anchor yung kinikita ng mga supermarkets, yung kinikita ng ganyan, kinikita ng ganito. It is actually an entire network that will crash down. So do you really think sa bagong lipunan, OAD yan? Sabi ni bagong lipunan, OAD yan pa-uwiin, lol, sabi ni. Alam mo ba yung nangyari sa Taiwan? BL? Ang dami kontratang na-cancel noon. Nung may napatay yung Philippine Coast Guard na fishermen. Sanctions. Pinagsasabi nito ni bagong lipunan. Ewan ko sa'yo. Nandun tayo sa premise na na willing tayo makipagera, pero yung premise niya, hindi naman papauwi niya pa nakipagera tayo. Parang, tanga ka. Ano ba sa extreme? Really? Igagawin ng China extreme? Ang ginagawa po natin dito, extreme, no? Ang inaano po natin dito is short of war. Sabi ko, they don't need to fire a single bullet. They just need to ignore you, no? Ignore ka. O, bahala ka. Sa ka makikipag-trade. O, di makipag-trade ka sa Amerika, o, do you really think that the Filipino people can afford the products of the United States? Yung wala ngang war, nagkakabadripan lang yung China at Taiwan, pinapauwi yung mga OFW natin nun.
Tapos nandun ka pa sa, malapit ka na sa war, you think it's not gonna happen? Oh my God. Diyos ko po naman, ano ba klaseng kabobohan yan? Yung Hong Kong hostage situation before, may makasanction nun eh. After nun. Yes, hindi humina yung deployment nun hindi pa yun hindi pa talaga yung sobrang deterioration 'di ba? Na parang ano sa tingin mo mangyayari pag nagkagera? O pag papunta na doon sa escalation ng tension, ano yan? Business as usual lang? Ganon? Ano yun? Realistic ba? Parang, ano sa tingin mo gagawin? Magtitinginan lang. Inaano po namin dito is kung mag-escalate na. The scenario is this. Okay? If this is the scenario, what could happen? Sabi niya, hindi ba uwi niyan? Okay. So given that scenario, anong pwede mangyari? Parang ano ba ito? Diyos ko dahil. Sabi ni Mac Gibson, kung halimbawa may bahay ka, papayag ka ba na move ko fence ko paunti-unti sa bakuran mo? Ano raw? Sabi ni Mac Gibson, kung halimbawa may bahay ka, papayag ka ba na move ko fence ko paunti-unti sa bakuran mo? Alam mo, you have a wrong analogy. Okay? The South China Sea is not like your backyard. The South China Sea is like your common backyard. Naintindihan mo na? Nababakuran ba ang dagat? Putang ina. Alam mo yung mga Bex? Ba't ayaw niya tumalino kasi? Putang ina. Dagat nababakuran. The closest analogy to the South China Sea is your common backyard. Diba? That is the mas magigets mo, that is your common backyard. Actually, according to UNCLOS, the South China Sea is an example of a semi-enclosed sea. Okay? And according to Article 121, I think it's 122, i-pull up nyo nga yan para tuwalin nyo naman itong mga gago-gago. Yung enclosed. Article 122. Article 123 or Article 122? Yan si Mac Gibson, kabobohan niya, may comment pa siya na bakit, ano raw kung magkagera at hindi lang naman daw China ang trading partner na pwede maging trading partner ng Pinas. Parang, tanga ka? Ano ba kung sino pinakamalaking trading partner sa buong mundo ngayon? China. 60%. 60% of the of country. Alam mo sabi niya, ano ngayon kung magkagera? Alam mo ba kung ano nangyayari sa gera? Tataas ang mga bilihin. It doesn't matter kung marami kang katrade. Tataas ang mga bilihin dahil gusto ko na ipaalala sa iyo, Gibson, ang Pilipinas is an archipelago and everything, all the products that you are enjoying in your supermarket that you import goes through the sea. If there is a war in the sea, yung inflation na nararanasan mo ngayon, ay sasabihin mo, putang ina, mas mabuti na yung 7% na inflation noon. Putang ina, ano ba? Tumalino naman kayo! Ano yung sabi? Nandiyan yung UNCLOS man lang. Teka. Sabi ni Mac Gibson also, ano masasabi sa fake map ng China? I think he's referring to the 10-dash line. Ano tawag mo sa fake map? Ano tawag mo sa fake map ng nilabas ng China? Referring to the 10-dash line. Alam mo, Mac Gibson, mag-aral ka ng history. Yung 10-dash line na yan, yung 9-dash line na yan, bakla, hindi ka pa seaman sa bayag ng tatay mo. Nandyan, It was actually those lines in that map were actually drawn by the Kuomintang. Naintindihan mo ba kung anong Kuomintang? No. I'm pretty sure no. Dahil ang bobo mo. Yung Kuomintang, they were the former government of China as a whole. Ngayon nagkaroon ng civil war sa China. And then the Kuomintang retreated to the island of Taiwan. Okay? Kaya yung Taiwan, they have the same claim of China. Kaya yung sinasabi mong yung 9-dash line, na ngayon mo lang nakita. Ngayon mo lang yung nakita dahil wala kang alam, dahil ang bobo mo, hindi ka marunong mag-research. Matagal na yan. Pag tinignan mo, pag-aralan mo yan, if you read the news before, wala naman nagre-reklamo dyan. Hindi lang nagre-reklamo yan dahil kailangan nila nagmumuha ng issue. Okay? Diba? Kailangan drama. Itanong mo nga sarili mo, na yung dash line, yung 9-dash line na yan, is 1930s pa yan nandyan. Bakit kayong kalang nagngangawa? Bakit ngayon lang nagngangawa yung United States? Dapat na gumawa-ngawa na yan, 1930 pa lang, 1940, 1950. Sige nga, itanong mo nga yan sa sarili mo. Putang ina. Okay, ito na ba yan? Article 123. 123. Basahin mo na yung 122. 122.
Alright. Yan, basa tayo. For the purposes of this convention, enclosed or semi-enclosed sea means gulf, basin, or sea surrounded by two or more states and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal states. Cooperation of states bordering close. Ano ngayon ang responsibility ng mga bansang nakapalibot sa isang semi-enclosed sea or enclosed sea? States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should cooperate with each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties under this convention. Okay. To this end, they all should endeavor directly or through an appropriate regional organization to coordinate the management, conservation, exploration, and exploitation of the living resources of the sea, to coordinate the implementation of their rights and duties with respect to the protection and preservation of the marine environment, to coordinate their scientific research policies, and undertake, where appropriate, joint programs of scientific research in the area. To invite, as appropriate, other interested states or international organizations to cooperate with them in furtherance of the provision of this article. Alright. So ano yung pagkasabi ba should? Diba? The language is should cooperate. Okay. Ikaw, Joey, based upon your understanding of statutory construction, ano ang ibig sabihin pag should, ang language should cooperate? Mandatory. It's mandatory. Obligation. It's mandatory. Ngayon, ano ang mga bansang nakapalibot? Southeast Asian country. Tawag ito, Indonesia, Malaysia, Thailand, diba Thailand? Vietnam. Vietnam. Philippines. China. Philippines. China. So, ang duty nila ay dapat silang mag-cooperate. Okay. So, ito ba so anong nangyayari ngayon? Are we cooperating? Nakikipag-cooperate tayo sa US. Ang United States ba ay nakapalibot sa South China Sea? Hindi. Di ba pagag tayo? Tapos ito pa yung mga hinayupak na to. Ito pa yung sabi. Naku, rule-based order. Ayun yung sinasuggest ng rule-based order, oh. To cooperate. You should cooperate with each other. Diba? Okay, Joey, may tanong daw si Jaime. Jaime, go ahead. Jaime, nandyan ka pa? Ay, nakababa na si Jaime. Papasok. Ayan. Bali kasi 'di ba ang ugali ng US, yung halimbawa sa Maine nung panahon ng Spain at saka yung sa Tonkin nung panahon nung sa Vietnam, ang ginawa niya sa inatake niya yung sa Maine, inatake niya yung sarili niyang yun ang accusation, inatake niya yung sarili niyang barko, tapos ang sabi Spain yung may gawa nun. Kaya nagkaroon ng American Spanish War. Tapos yun doon naman sa Tonkin sa Vietnam, inatake daw yung nila ng Vietnam, pero ang sabi, ang nag-atake daw doon is involved yung Norway. Tapos doon sa Nord Stream 1 and 2, ang nagpasabog ng Nord Stream US, pero biglang sinabi nila pinasabog daw ng Russia yung sarili niyang pipe. So ang pwede kasing mangyari doon yung ipinapalok nila na China is bad. So para magkaroon ng precedents na pag gusto na nilang makipaggera sa China, aatakihin nila yung Navy ng Pilipinas o yung Coast Guard, tapos sasabihin nila China yung may gawa. Well, kasi dati na nila wala akong prediction ko dyan. Yung PRP Sierra Madre, pwede nilang pasabugin. Gets niyo? And then blame it, and then blame it on China. Kasi naniniwala ba kayo na i-repair yan kung pupunta sila dyan? Bakla, walang matinong magre-repair ng kanyang kadilapidated na barko. Diba? That barko is, pag ang gagawin nila dyan, pwede nilang pasabugin. Gets mo? Parang Nord Stream. Diyos ko naman, this is not the first time that the United States will do such a thing, no? Parang, so yun ang eksena dyan, na gumagawa na sila ng narrative, no? Ito, kita ko China inaatake. So if there's anything that happened there, they will just blame it on China, even though na sila gumawa. Oo. Yun nga nangyari sa Nord Stream yung 1 and 2, 4 na pipeline yon. So ang assumption doon, 4 na bomba yung inilagay nila, 3 lang yung sumabog, yung isa hindi sumabog sa operational pa. So kung gusto talaga nila malaman kung sino yung nagpasabog, pwede nilang sisirin yon
kunin nila yung bomba, magi-give away na kung sino yung nagtanim ng bomba doon, na walang European country, pati Germany, na isa sa may-ari ng pipeline, yung gumagawa. Yun talagang aalamin kung sino nagpasabog doon, kasi alam naman na nila kung sino. So, ang tanong ko, ito alam na natin to, pero pag may kinausap ako, na mostly, nakausap po din yung uncle ko, may nakausap ako na kakilala ko, sinabi ko yung ganyan. Ang sagot sa akin, yun daw China, wala naman daw ibang ginawa kung hindi manggulo. So, paniwalang-paniwala sila sa narrative ng Amerika na sa tingin ko halos lahat ng Pilipino ganun eh. So, paano yun? Kailangan na natin tanggapin na magkakagera na talaga. Kasi is there a way na ibahin natin ang karamihan sentimento ng Pilipino na ang kalaban natin dito US, hindi yung China. Actually, ang kakampi natin dito yung China. Actually ako, well, kung gusto ng mga Pilipinong mag-gera, go. Problema nyo na yan. Di ba? Well, yun na lang, walang, lunukin nyo yung decision yung decision niya na yan. Diba? Oo. Ako nga sabi ko, experience is the best teacher. Yung sa akin lang, Jaime, no? Yung sa akin lang, no? Parang, ako hindi ko kasi, I would never really rely on, ito yung kakampi natin, ito yung kalaban natin, ganyan. Because, for me, it is always about the Philippines and how we are going to balance our interests between China and between us and China and between us and the United States of America. So parang sa akin dapat nga wala tayong kampihan eh. Wala talaga tayong dapat kampihan. Wala talaga tayong dapat kampihan. We need to be we need to think about our own interests. That's our job. Yun yung natin. Yun yung dapat nating anuhin dito. Yun ang dapat nating busisiin dito. Hindi ako, yung mga nagsasabi kasi na parang, hindi dapat kampihan mo yung si ganito or hindi, you know what? What's going on right now is no different from anong pananaw ng ating mga mas matanda pa sa atin, nagigit pa sa atin, sa mga Hapon noon. Ang tingin nila noon dati sa mga Hapon ay mababa ng ating mga ninunos. Tingin nila, mga Hapon, magugulo lang yan, ganito. Ang produkto ng Hapon ay mga pangit, ganito, ganyan. No? Tanungin nyo yung mga sinauna pa, no? Ako naabutan ko pa noon na ang babaw ng tingin ng mga Pilipino sa mga Hapon. Noong 1980s. Oo. Bakit? Saan nila nakuha yung ganong views? Amerika! Kung anong pananaw ng Amerika sa ibang bansa, yun ang pananaw ng mga Pilipino. Dahil mga pinapanood nyo lang is yung mga pinamumudbud sa inyo ng Amerika, hindi nyo ba napapansin yan? Ha? Ano yung naguhulma ng utak ninyo tungkol sa mundo? Kung ano ang pinapanood nyo mula sa Amerika. Hindi ba? That's the truth of it. Sabi ni Mac Gibson, unfair daw yung 60-40 joint gas venture. Sabi niya 60 sa China, 40 sa Pilipinas. Baliktad po. 60 for us, 40% for China. Pero Gibson, ano ba naman yan? Sasakit ko. Gibson, bibigyan kita ng lecture. Okay? Mas prefer ng China ang G2G. Alam mo ba ibig sabihin ng G2G? Government to government. So magkaroon dyan ng partnership, they prefer a G2G. Pero okay lang naman sila kung magkaroon ng private. Ano mangyayari niyan? Diretso sa gobyerno yung kita. Pag ganon, gobyerno ng Pilipinas. Okay? Meron ng ganitong mga arrangements before. I believe it's Bahrain and Saudi Arabia. Somewhere in the Middle East. I think it's Bahrain and Saudi Arabia or Qatar or Bahrain. I think Saudi Arabia and Bahrain. Meron din silang conflict. Okay. So, ang naging nila is, nagkaroon sila ng joint venture. 50-50 yung kanilang hatian. Pero, ang maganda doon, ang nag-capital outlay lang, I think it was Saudi Arabia. Kaya imagine, wala kong gagawin. Tapos may 50% kang kita. Oh. Diba? Ngayon, ang ating current arrangement dyan sa Malampalo, okay, bakla 10% lang ang sa gobyerno. Tapos, diba, ano yan, Chevron and Shell. Diba? O ano nangyari? Kung ano nangyari sa Palawan? Dapat may kita dyan ng Palawan. O ano nangyari dun sa unpaid taxes ng Chevron at Shell? Do you know what happened? That was amounting to about 300 billion.
Ang sinabi nila, hindi kasama na yun sa royalty na binayad niya. Can you imagine? Do you see now? Ha? Kung gaano kayo ginagago ng mga multinational companies. Ay. Diba? Ilawakan nyo yung inyong pag-iisip. Sinasabi nila hindi 40% sa Pilipinas. Sana kung government. Pero ano ba, sino ba may interest dyan? Hindi po gobyerno ang kikita dyan. Ang kikita dyan yung mga oligarchs. Wala kang mararamdaman dyan. Katulad ng wala kang naramdaman sa Malampaya. Putang ina. Wala kayong alam sa bansa ninyo. Paano ka lang di makabayan? Sige nga. Oo, di ba, iyayang Malampaya niya, isang katarantaduhan yan eh. No? Na parang putang ina, can you imagine? Oh, okay, meron kami mga gas. Pero yung bansa mo ba yung nakikinabang? Nakikinabang yung mga oligarko. Ayun. Anyway. Ayun Well, nga. I have a question because this is an honest inquiry, no? Kasi I don't think na-address pa to from our side. Si Carpio kasi he brought up an interesting point. Sinabi niya, Malaysia and Indonesia were able to conduct oil exploration. Sila lang to drill for oil for Malaysia, north of Borneo, at sa Indonesia, dun sa Natuna Islands, in their EEZs. Pero hindi kailangan ng joint venture and actually, sabi ni Carpio, China opposed it daw. Pero they were able to push through with their oil exploration despite opposition from China. Pero wala naman issue. So, tanong ni Carpio, and I think this is an interesting question. Sabi niya, why can't we do the same daw? Why can't we, Why can't we drill for oil in our EEZ even with, kasi sabi ni Carpio, yung Indonesia at yung Malaysia, they were able to do that. Wala silang arbitration, wala silang mutual defense treaty, pero they were still able to explore for oil dun sa respective sa Natuna at dun sa Borneo, yung EEZ nila. So yung question ni Carpio, ba't kailangan malayo na yan. Malayo na yan sa claim eh. Wala namang hindi naman yan, malayo na yan sa claim ng China eh. Ang ano niyan is, dito kasi sa atin, this is Nansha, this is just like Vietnam. Diba nung una nga, diba nung kay Gloria, ang una lang yan sa joint seismic understanding, China and Philippines, umalma ang Vietnam. Hindi sila originally kasama noon. Kasi nga may claim yung Vietnam. Eventually, hindi mo kasama. Kaya naging tripartite. Yan ang eksena dyan. Kaya naging tripartite. Diba? So actually, maganda nga yung eksena noon eh. Kasi, alam mo kung sino ang direktang magkakapartner noon? Petro Vietnam. And I think CNOCC, yun sa China. And then, Philippine National Oil Corporation, PNOC. Kasi PNOC. G2G yun eh. Maganda yun ah. O sino ang mga umalma? Sino ang mga umalma nun sa Pilipinas? Mga oligarko. Mga oligarchs. Mga oligarko. Kasi gusto nila sila yung mga oligarko. Sila, kaya kita mo, nawala yun, di ba? Valid yun eh. Di ba? Ito mo si Carpio. Diyos ko tayo Carpio. Hubaran mo na yung maskara mo. Dahil yung law firm mo, sila ang naghahawak kayo yung may hawak ng may kliyente dyan. Diyan sa oil exploration. Tigilan mo kaya yan ang dapat malaman ng mga Pilipino, no? Na this Justice Carpio, his law firm is actually involved in the oil exploration there. Kaya siya masyadong maingay dyan. Yan po ang katotohanan dyan. This has to be, kaya siya Gina G, no? At meron ako mga documents na, I have seen those documents. Kaya kita nyo, in 2018, I think, actually, Carpio was actually okay already with the joint development with China. I-search nyo yan. Inquirer 2020. Yung article 2018 or 2017. Yes. Okay na yan siya. Okay daw yun. Ganon, ganito. And then may mga oligarko kasi nga may mga nag-invest na dyan. Ayan, sino naman So, alam mo, ha? Si MVP, di ba? Kasi si Del Rosario. Del Rosario. Di ba? And Rason, ginagamit nila, you have to understand how this businessman work, no? Kasi hindi pa nag-drill dyan eh. Pero may mga investment na nagbenta na nga sila ng stocks dyan. No, for that, pati nga si Karen Davila noon, in-interview sa Del Rosario, sabi niya, bumili siya ng stocks ng Philex kasi nga daw may oil. May oil. Eh, di ba hindi pa nagdi-drill? Di ba hindi pa nagdi-drill?
look at the movement, yung mga mahilig dito sa stocks, look at the movement of the Philex mining ng stock. Titingnan nyo, bumababa, tumataas, at ano yung mga events na kung bakit bumababa o tumataas yung stocks sa Philex. It is the same thing that happened during the Pinoy administration. At ang may pinakamagandang investigative work ditong ginawa noon ay si Thinking Pinoy. Sinulat niya yan noon. And of course, hindi na mahanap kung sinulat niya. Okay? So, yun ang dapat ninyong malaman. Okay? That is how they do it. Kasi nga wala pang oil na kinukuha paano yung stocks? Bababa lang yung stocks. So how do you make the stocks go up? Then you create a favorable event. O meron na kaming trilateral summit with the United States. Look at the movement of stocks after that. Totoo nga, yung movement ng Philex Mining Corp, nag-declare sila August 2018. Pababa, downtrend yung stocks nila, but it went up starting September, October. It went up after no announcement ni kita nyo na? It's interesting you mentioned that, no, ma'am, kasi yung sinabi niya sa interview with Karen Davila na yung kailangan ikuha na yung gas sa read bank. Pero hindi niya sinabi PONC dapat gagawin yung Philippine National Oil Corporation. Yung binanggit niyang kumpanya is Forum Energy, which is may investment yung Philex doon. Oligarchs. No, it's Forum Energy is actually a Philex company. Forum Energy is a shell company based in London kasi nga mas mababa yung tax dyan. Do you really think that these companies will actually pay taxes in the Philippines? Putang ina, gumising nga kayo sa katotohanan. What they do is they form shell companies in these tax havens sa mababa ang tax. Like for example, Amsterdam. My God, MVP has yung Asia something energy. It is actually registered in Amsterdam because Amsterdam has a very, very, very lax etc. on taxes. Meron din sa London, meron din sa Singapore, meron din sa Hong Kong. Okay? Doon nila i-repatriate yung pera dahil nga doon na masisave yun sa taxes. They will never flow back to the Philippine government at hindi yan mapupunta sa development ng Pilipinas. That's how capitalism works, no? Especially in this day and age. Kaya pumunta kayo sa katotohanan. Yes. Ms. Sesto, na-announce yung Philex awaits go ahead to proceed with drilling in disputed waters. It was announced July 15, 2016. So ang stocks ni Philex by that time, tumaas. They're dipped, no? They were like going down talaga by 20 February. Bumawi lang sila after talaga nitong announcement. Damn, these people. Para diba? return on investment, no? Yeah. Yes. That kaya yan, no? Wag nyo, alam na namin to kaming Diyos, my God, kapartner ko pa dyan si RJ, no? We kept on digging on these things during that time. So, that is the same thing that's going on right now. Dati, meron pa yung announcement, si Del Rosario, ipaglalaban tayo ng United States, ganyan. And the stock during that time went up. Sige nga. Diyos me. Pababa naman siya na. Anyway. Mining, pababa siya now, itong past few weeks. Pero, yes, hanggang September, sumipa. Pero noong 2016, before, nung nag-announce si Carpio na nung nag-announce na magkakaroon daw ng joint exploration sa disputed waters noong July 15, biglang nag-peak siya hindi naman nag-peak, tumaas yung kanyang Ano yan, 2015? 2016. But si Carpio, pag G2G, unconstitutional. Pero pag Forum Energy ang gagawa, okay lang. Kasi nga. Diba? Ma-share ko lang, Mrs. No, na total nabanggit ni Jamie kanina, no, parang yung mga Filipino daw ay Gina sa hate against China. Na-mention nyo rin, Mrs. No, na United States existence talaga is depende kung they have to hate someone, no. From Japan, after World War II, Russia, Middle East, ngayon naman China, back to Russia. Ma-share ko lang ng Miss Joey, Mrs. No, kasi nag-live din kami sa TikTok. May umakit sa amin, his boss niya is Chinese. So they have to move out of Manila. Kasi yung bahay ng boss nila, kung saan sila katira, binabato na ngayon. Kasi they are known Chinese dun sa area. So they have to move to Davao just to be safe. Kasi nga, binabato na yung bahay nila doon ng mga ordinary Pilipino na dumadaan. So we are at that point, no, na parang dinidemonize natin ng certain group of people
keep on demonizing them until ang trato natin ay parang ipis na. Wala na yung humanity. And sure, we will approve anything that will be done to them kasi why? Hindi na tao ang turing natin eh. So medyo yung nabanggit ni Jamie, paano natin ayusin yan? It's hard because it's hate. It's something na internal yan na dapat ma-cleanse ng mga Filipino. It's gonna be tough though, pero nandun na tayo sa point na yun. At ang ginagawa niya. Miss As, you have a question here. What is the name of the At ang ginagawa niyan, yung base... Sige, go Sas. Go Sas. Kahit nakalimutan ko yung pangalan ng law. Basta, it's the tip of my tongue. Ayun na nga, di ba? Nagsisimula ng ganyan. Sabi ko nga na ang makakawawa dito is really the poor Filipinos. Ano ba ang kayang ma-afford ng mga poor Filipinos na products? Mga mura. Saan tayo nag-aangkat ng mura ng mga produkto? China. Do you really think? Do you really think na itong mga mahihirap natin magkakaroon ng cellphone kung hindi tayo nag-angkat ng mga cellphones mula sa China? Do you really think that they can afford iPhone na made in Japan? Di ba may made in Japan na iPhone? Na ano? Di ba parang yung Nokia no dati, di ba? Mami Laika, di ba? Dati, nung pag made in China, mahal-mahal. Tapos nagkaroon ng made in China. 2110 ha, imagine ha, yung 5110, una na ba sa 5110 meron ako. Ang halaga nun is nasa 27,000. 5110, which is, anong year yun? 2000, 1999? 27,000 yung 5110. Sige nga. Even the plans, Misas, yung mga plans on sa phone, mahal. Kung di pumasok ang Sun Cellular, which is owned ng Chinese oligarch. Pagdating sa telco kasi, kaya nagmura yung telco, yung internet, is because of yung mga Chinese brand na equipment. Ang laki ng diferensya niyan, halos... yung cost ng capex ng nagmura. I understand, yeah. Pati Huawei, right? Because Huawei... Kasi halimbawa kung yung Nokia or yung Alcatel noon or yung Ericsson is halimbawa $5,000 yung isa equipment. Ang putain ng Chinese brand, 1,500. Ganun kamura. Plus maintenance pa yan, Mami Laika. Plus maintenance. Tapos, hindi mo naman sasabihin nila kasi madaling masira. 5 taon nang sira na. After 5 years, iba ng technology. Tatapon mo talaga yung papalitan mo. So, kailangan mo bumili ng mamahaling matibay na itatapon mo din naman. So, yun po yung ano ng telco. Kaya malaki yung tulong na ginawa ng China sa pagpapababa ng presyo ng internet saka ng telco services sa buong mundo. Actually, yung development rin namin like nung mga solar panels, malaki rin yung participation ng China because they parang decrease the price of solar panels like 1/20th of the cost nung bago sila nagma-mass produce noon. Grabe yung ibinaba. Yeah. Tapos yung sabi nila, di ba, marami tayong ka-trade. Ano naman kayo magkagera. Mga bakla, nakalimutan niya. Hindi naman kayo, wala na naman kayo sa mga katinuan. Nung kinancel yung banana export sa Pilipinas, nakakuha ba tayo ng ibang customer? Banana pa lang yun. Ha? What? Oo. Alam niyo ba kung sino kakompetensya natin sa banana? Ecuador, I think it's Dominican Republic. Mas maganda ng banana ng Dominican Republic, no? Mga Latin American. It's hard to compete with the Latin American bananas, no? Ito kasi China, napakalaking market, 1.4 billion market, no? So kahit ano yan, tanggap lang sila ng tanggap because nga hindi naman masusuplayan ng isang bansa yung bansa nila ng banana. So they would like to import a lot kasi para bumaba yung presyo ng banana dito sa bansa nila. So ngayon, sige, sabi mo, may iba namang market. Hindi, ang nahirapan ng humanap ng market mo sa banana ng Pilipinas eh. No? Lalo na, halimbawa Japan, ang taas-taas ng standard ng Japan pagdating sa agricultural products. Yung banana natin, kailangan mong taasan yung... So ngayon, mas mahirapan ka lalo, no? So ngayon, bahala ka na sa buhay mo. O di humanap ka ng iba, doon pa nga nahirapan ka na eh. At least nung time na nagkaroon tayo ng saging sa banana trading sa Japan, ay sa China, bumahan ng saging kaya sa Pilipinas noon. Kahit sa may kalsada ng ganda niya sa Tondo, dami nagtitinda ng saging, ang gaganda at sang mura. Saka Mami Laika, Miss Sas, Miss Joey, nung ginawa ng China yun, no, na in-stop nila yung pagtanggap ng mga saging natin, it was like 200,000 farmers. 200,000 farmers were affected nung ban na ginawa ng China. So imagine lang sa dami ng tao na affected doon. So iniisip lang nila yung mga sarili nila, no? Iniisip lang nila yung hate nila. Hate ko! Pag naging hate ako makabayan. O paano ka naging makabayan kung yung 200,000 farmer mo naghihirap? Sarili mo na lang naman yung iniisip mo, hindi ba? Yun,
yan ang hindi nila maintindihan. Pinaglalaruan sila ng mga oligarko. Dahil ano na ng oligarko, mga bobo kayo. Hindi nila magets, hindi nila maintindihan. Ayun. Anyway, meron pa ba kayo gustong i-share? Kasi 4 hours na tayo. Oo, tanong ko din mo si Sas, sino naman yung Kinopas Starlock? Ano? Sino? Kinopas Starlock na pyramid. Kinopas Starlock sa pyramids. Bro. Kapitbahay ko yan. Ano? Kapitbahay ko yan. Gusto niyo kwento yung nangyari sa kapitbahay ko? Oo! Chismisan na, ayan. Kasi ganito, syempre manikurista namin, mahilig umaga. So, yung manikurista namin, Mami Laika, Joey, and everyone, may hinada siyang kapitbahay namin. Anak siya ng kapitan namin. Oo. So, bakit ka natuwa, Joey? Kasi kilala mo yung kapitan namin anak, at alam mo yung itsura ng anak ng kapitan namin, talaga, sa barangay namin. Ngayon, hinada ng manikurista namin, alam mo yung manikurista, Mami Joey, chismosa. Ngayon, hinada niya, tapos chinismis niya sa barangay namin na yung nota daw ng anak ng kapitan sa barangay namin, maliit daw, tapos mabaho. Ano daw? Maliit, mabaho, tapos hindi naman daw nilabasan. So, parang sabi, so, syempre yung mga kapitbahay namin, syempre anak ng kapitan, yung mga kapitbahay namin, patay na patay sila sa anak ng kapitan namin. So, ngayon, in fairness naman, itong sa manikurista namin, nabiyayaan naman siya doon, anak ng kapitan. So, anong biyaya na kung ano na ngayon, yung manicure na ginagamit niya, dati karunia lang, ngayon, girl, ang manicure, ang cutics na ginagamit, cutics talaga, 1980s, ang ginagamit niya ng nail polisher, ay gel polish na, girl. So, sabi na siya. Yung manikurista ba sa nakapitbahay niyo, dati mong kachika-chika? Nag-level up siya, tapos binigyan, ang kapitbahay namin, ang manikurista, hindi ko siya kachika, girl. Nagpapamanicure lang talaga ako. Ano rin siya, pag minsan pag may mga sa amin mga palabas sa barangay, lumalabas din siya sa all around siya, lumalabas din siya sa para siya artista ng barangay, gano'n. Mga ganung level sa amin. Tapos nabigyan din siya ng bahay, yung manikurista namin. Dahil hinaga niya yung anak ng kapitan namin. So, yun nga lang, chinismis naman siya. Jutay na, majontot pa. Kasi hindi inusbahan. Baka naman nagdadrugs yung anak ni Kapitana. Kasi usually, pag nagdadrugs, talagang matagal usbahan. Or minsan talagang hindi inusbahan. Tapos, alam mo, Mami like, pag nagdadrugs, yun din yung isa sa side effect, medyo yung singit. Ay, ganun? Alam mo, Mami like, dahil dahil sa bagay sweaty yung mga mga Jotic Santa Maria. Yan ang chismis kasi kasi nga nakita yung anak ng kapitbahay namin na humihitit ng pentel pen minsan. So parang baka nga Jotic kid kasi nga kahit pentel. Oo. Kasi kahit pentel pen, yung tira So baka nga, might as well, no? Diba? Ayun. Nakaloka. Ayan, may chismis sa neighborhood bago mag-end yung live. Oo nga, bago mag-end yung live. Meron akong kwento, pero may chismis ba sa barangay ninyo? Ikukwento ko na ba? Ay, bakit? Saan mo na ikukwento? Kasi meron pa akong inaalam na detalye. Meron pa akong inaalam na detalye. So, yun lang naman ang nangyari sa barangay namin. Sa barangay po namin to, hindi sa barangay ninyo, kundi sa barangay namin. Ay, sa barangay namin, very colorful ang barangay namin. So, ayun na nga ang exam. So, ewan ko ba? Ikaw naman kasi si Mami Laika, tinanong pa ako tungkol sa barangay namin. May nag-comment kanina. Tapos yung comment niya pa, hindi ko maintindihan. Parang, ano yung kinopas interlock? Parang kinopas interlock and and pyramid. Ano to? Tapos naalala ko yung post mo. Diyos me. Pero may yung... Parang nakwento na rin namin ito nung nakaraan pero anyway, sa akin na kwento kasi yung nakadepende yung kwento dun sa kwento ng isang barangay. Ayun yung isang barangay hindi pa makapagkwento ng wagas. Ayan.
So yun, kaya next time ko na lang ikukwento yung isa ko pang kwentong pambarangay. Meanwhile, ano ang tawag dito? Tinapunan nila yung kwentuhan tungkol sa ano, no? Yung mga PIDEA documents. Ay, oo, pag-usapan natin. Alam mo, ang sagot lang ng PIDEA dun sa pinakitang mga papeles ni, ni Maharlika na sumulat ka, di ba yung parang si agent? Ang sagot lang, is fake yung dokumento kasi iba yung letterhead. Yun ang sagot ni PIDEA. Parang, ganun lang sagot niya. Hindi man lang sabihin na imbestigahan namin, sige, kung totoo yung agent na yan, imbestigahan ka namin. Oo. Walang ganun. Yung Senado deadma din, yung Congress deadma din. Pag ayaw magpa-imbestiga, hinahabol nila, ikukulong nila pag ayaw umatid. Ito may gustong nagpipresinta magpa-imbestiga, ayaw na imbestigahan. So ano na? True. Wala nga hindi man nila na wasak yung coherence ng storya ni Maharlika. Saka dali-daling hanapin, di ba parang nung time ng 2012, sabi hinarang daw ng Deputy Director General of Operations. Alam nila kung sino, kung totoo ba na may hinarang siya. Di ba? Ang daling i-check. Teka, last na lang pala before tayo mag-end live. Ikukwento ko lang. Yung mga Filipino na nasa Hong Kong, paki-validate naman kasi recently daw nagkaroon ng change sa policy para dun sa mga Filipino natin, sa mga kababayan natin na nasa Hong Kong, kung saan if they're going to renew their visa before, pwede lang silang pumunta sa yung lumabas lang ng saglit ng Hong Kong, ganyan, punta sila sa Macau, pagkatapos balik sila ng Hong Kong, and then they can request for the yung renewal na nung visa nila. It's not allowed daw anymore. Parang merong dalawang allowed na city sa China na pwedeng mag-travel doon yung mga Pilipino. Lalabas ka ng Hong Kong, papasok ka, tapos then you can kickstart the renewal process of your visa. Ngayon daw, nire-require na kailangan bumalik ng Pilipinas. Ganon. So, parang kanina na pag-uusapan natin yung mga yung difficulty if the situation with China is going to escalate. Ito kasi yung mga spillover ng mga ganyang klaseng girian. Ayun. So, may mga nagko-question kasi hindi naman nangyayari ang gulo na yan, hindi naman yung mga gulo-gulo na yan din ganyan. Actually, mararamdaman natin to dun sa sa pang-iipit sa mga kababayan na yung nangyari dun sa bus yung Quirino Grandstand na hostage crisis. It's not even a war, pero naipit yung mga kababayan natin, mga Pilipino. And yung nangyaring diplomatic bruhaha with Taiwan. We're not even in a war. Pero anong nangyari doon sa mga Pilipinong nandun? Ay mga putang inang tatanga-tangang comment na OA. Okay? Na hindi naman mangyayari yung war na yan ganyan hindi naman Your president is actually talking about the possibility of outright conflict with China. Your president is actually talking before the Australian Parliament that we are as we were. We are on the front line as we were in World War II. So your president is actually the one talking about the possibility of war. So yung magko-comment na OA nyo, putang ina mo. 'Di ba? Hindi kami yung nagbibigay ng possibility ng war. Yung presidente ang nagsasalita ng possibility ng war na yan. So hindi kami ang OA, yung presidente ang tanga. Okay? Di ba yun yung sinabi ni Babe Romualdez? Yun din yung sinabi ni Babe Romualdez sa Germany. Sabi pa niya yung mag-conflict daw sa Pilipinas. Sabi pa niya, you may want to stay away of it. But whatever happens to the Philippines, the future of the world, parang may ganyan siya, the future of the world depends on the whatever happens, depends on the future. Hindi ganun, mas matindi dyan kung sinabi niya. So ganyan din yung sinasabi sa Ukraine. Whatever happens in Ukraine would affect the whole world. Ganyan, eme. So parang ako naman you're not that connected to the world economy. The survival of the world is at stake. Yun yung exact words. Oo, yun daw, the survival of the world is at stake. Na parang, sino mong maniniwala sa'yo, girl? The survival of the world is at stake in the Philippines. Bex, name how many countries in the world na ang Pilipinas ang kanilang number one trade partner? 0. How many countries in the world that has China as their number one trade partner? 68% of all countries in the world.
So between the Philippines and China, who do you think they would care more about? Bakla. Di ba yung bardagulan nga sa isang ASEAN page, sa page ng ASEAN? Kasi may mga Pilipinong may eksena na naman, mamilay ka. Ano ng mga Pilipinong ang hilig makipagbardagulan sa ibang lahi, sa ibang page. Oo. Oo. Ano yung mga tungkol sa Indonesia? Ano ba parang piling main character ng mundo? Ang pupunta sa mga bardagulan tapos piling nila sila yung tama. Oo. Tapos kasi ang usapan kasi doon sa ASEAN page, yung partnership ng Vietnam and China on parang mag-i-invest yung China ng car manufacturing ng Vietnam. Tapos ang sabi, may Pilipino nag-comment doon, countries in the world, all countries in the world hate China. Tapos may sumagot na isang, I think Indonesian ata or whatever, sabi niya, what has the Philippines, has the Philippines produced anything useful to the world in the last 50 years? Baklo. Nahimik yung nag-comment. Kasi, syempre, ano na yung sasabihin mo? Diba? Baka mapagmalaki. OFWs. Ayan si Snarky, from Hong Kong daw siya. Yes, Snarky, ayan. Mag-share siya. Kanina pa ito umakyat bumababa rin agad. Ayan, nawala si Snarky. Ayun. One Sardonia, go. Make it short and sweet. Hello po, mag-ano lang ako. Kumusta po sa inyo lahat dito? I was here in Europe, no. Apektado talaga kami regarding do sa Ukraine and Russia. So kaya nag-iiba din talaga yung ano ko pagdating diyan sa WPS yung binabanggit ni PRRD na status ko lang. Kasi hindi natin afford yung war. Lahat tayo walang mapupuntahan. At pagdating naman sa dulo, mag-uusap lang din, di ba? So meron marami kasing mga Pinoy yung hindi pa na natatauhan kung ano yung mga sa bagay, yung iba kasi karamihan hindi pa nakakaranas nung gera nga. Well, katulad ko, actually nandito ako sa Ireland kasi apektado lalo na yung mga pagdating sa kuryente, sa mga oil. So nagtaas yung mga and lalo na yung mga bilihin. Ang hirap alam mo yun na mayroon ng inflation, tas dumagdag pa tong war. Buti nga kahit papaano ngayon is medyo humuhupa na or kung parang hindi na siya ganun ka Kaya nga sabi na iba na yung napupunta na doon sa nagpipivot na yung war papunta na doon sa banda sa Asia, sa Southeast Asia. Yun lang naman. Ayun. Si Mac Gibson may Harris, Diyos ko po, buong gabi tayo nag-uusap, hindi ka pa rin makasabay. Tawa ka naman. Miss Joey? Yes, go Daniel. Is it okay if you put this in the screen? I sent you something. You will, magtatawa talaga kayo dito. Teka. Ay, saan mo sinend? Sa Sa Facebook niya. Sa page? Yeah, sa page. Sa page, okay, good. Magtatawa kayo lahat dito, I'm telling you. My goodness. This was outside now. From sa University Bell, dun sa FEU. Take a look at this one. Oo, nakita ko to. Ito yung mga BBM supporters pero nahihiya, ipakita yung mukha. Yung young, tapos yung nakahawak ng placard, Young Pinoys, do you look young? Mga 40 natin. Young. Sorry. Ito. Sino yan? Ano yan? Filipinos do not yield. We stand with PBBM. Si Christian Jim ba yun? Yung nagtatago? Oh my God. Ewan ko. Hiyang-hiya to si ate yung. Hiyang-hiya. Sandali, anong ibig sabihin ng I? Ano ibig sabihin ng I? PBBMI? Incorporated? Inutil? Inutil yata, charot. Ano yung I? Ewan ko dyan sa mga yan. We stand and protect? We stand and protect. Mga fans ni BBM. Kumukha siya ni Caplinio na tumaba. Si Nino Barsaga. Oo nga. Ayun. Dito nga, Miss Joey, 24 hours na yung balita about Chinese intervention sa upcoming election dito sa Canada. Oh my God. Lahat na lang Chinese ang may kasalanan.
Lahat na lang ayun. Anyway, nakita ko na nga to. Yeah. Patawa. Sobrang patawa. Anyway, ayun. Matulog na tayo. Salamat ni Joe, ni Sas, Mamilay Daniel. Thank you, Bart. Salamat. Oo, ayan. Maraming salamat. Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi at hinay blood ng bongga si Sas ngayong gabi. Ayan, Hosha. Sige, Mami Laika, thank you. Good night, everyone.